Hi kids! Today ay pag-aaralan natin ang tungkol sa multiplying decimal numbers. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Upang simulan ang ating aralin, maaari ba ninyong basahin ang inihanda kong word problem? Okay, pakibasa nga ng malakas at malinaw. Maraming salamat. Ako naman ang magbabasa ng word problem. In Aling Rosa's store, 1 apple costs 20 pesos and 25 centavos. How much will 4 dozens of apples cost? Ano ba ang given sa ating word problem? Tama! Ang given sa ating word problem ay ang price ng isang mansanas na 20 pesos and 25 centavos. Ano naman ang tinatanong sa ating word problem? Magaling! Ang tinatanong sa ating word problem ay kung magkano lahat ang 4 na dosena ng mansanas. Pero ilan nga bang piraso meron ng isang dosena? Tama! Mayroon tayong 12 piraso sa isang dosena. Kaya ang 4 na dosena ay may kabuuang bilang na 48. Ngayon ay ipakikita ko sa inyo ang solution para sa ating word problem. Ang pagmumultiply ng decimal numbers ay katulad din ng proseso ng pagmumultiply ng whole numbers. Sa ating halimbawa na 20 and 25 hundredths multiplied by 48, unahin natin ang ones digit ng ating multiplier upang i-multiply sa ating multiplicand. Kaya 8 times 5 ay 40. Isulat ang 0 sa baba at i-carry natin ang 4. 8 times 2 ay 16 plus 4, 20. Carry 2. 8 times 0 ay 0 plus 2, 2. At 8 times 2 ay 16. Ngayon, isunod naman natin ang tens digit ng ating multiplier. 4 times 5 ay 20. Carry 2. 4 times 2 ay 8 plus 2 ay 10. Carry 1. 4 times 0 ay 0 plus 1 ay 1. 4 times 2 ay 8. Ngayon ay i-add na natin ang ating partial products. Bring down 0. 0 plus 0 ay 0. 2 plus 0 ay 2. 6 plus 1 ay 7. At 1 plus 8 ay 9. Pagkatapos makuha ang final product, ay bilangin natin ang decimal places na mayroon ang ating parehong factors. Ilang decimal places mayroon ang ating dalawang factors? Magaling! Meron tayong dalawang decimal places sa ating factors. Ngayon ay magbibilang tayo ng 2 beses mula kanan papuntang kaliwa. At doon natin ilalagay ang decimal point. Ang ating final answer ay 972. Dumako naman tayo sa tinatawag na zero in the product. Halimbawa ay 5 hundredths times 7 hundredths. Sa ganitong klaseng number problem, simple lang ang dapat gawin. I-multiply lang ang 5 at 7. Ang sagot ay 35. Ngayon ay kailangan nating bilangin ang zeros sa ating decimal places ng parehong factors. Ang nakuhang 2 zeros sa ating decimal places ay isusulat natin sa unahan ng ating sagot. Pagkatapos ay maglalagay na tayo ng decimal point. Dahil wala tayong whole number, isulat lang din natin ang 0. At ang ating final answer ay 35 10,000ths. Ang ating susunod na halimbawa ay tinatawag na multiplying by powers of 10. Pagmasdang mabuti ang ating mga halimbawa at kung paano natin masasagot ito ng mabilisan. Ang sagot sa unang halimbawa ay 51 and 7/10. Paano kaya ito nasagot ng mabilis? Ang dapat lang gawin ay bilangin ang 0 sa ating multiplier. Kung ilang 0 meron ang ating multiplier,
ay ganun din ang beses ng paglipat natin ng decimal point papuntang kanan. Sa ating halimbawa, mayroon tayong isang 0 sa ating multiplier, kaya nilipat ko ng isang beses pa kanan ang ating decimal point. Kaya ang nakuhang sagot ay 51 and 7/10. Ano kaya ang sagot sa pangalawang halimbawa? Tama, 517. Dahil mayroon tayong dalawang zeros sa ating multiplier, nilipat natin ng dalawang beses pa kanan ang ating decimal point, kaya ito ay naging 517. Maaari mo bang ibigay ang sagot sa ating huling halimbawa? Mahusay! Ang sagot ay 5,170. Dahil mayroon tayong tatlong zeros sa ating multiplier, kaya inilipat natin ng tatlong beses pa kanan ang ating decimal point, kaya naging 5,170. Narito pa ang ilang halimbawa. Ano kaya ang sagot sa unang halimbawa? Tama! Ang sagot ay 517 thousandths. Upang masagot ng mabilis ang ating number problem, ay kailangan lang natin bilangin ang 0 sa ating multiplier. Pagkatapos ay ilipat natin ang decimal point pakaliwa ng isang beses. Maaari nyo bang sagutan ang pangalawang halimbawa? Magaling! Ang sagot ay 517 10,000ths. Dahil mayroon tayong dalawang zero sa ating multiplier, inilipat natin ng dalawang beses ang decimal point pakaliwa. At ganun din ang proseso sa pagsagot sa pangatlong halimbawa. At dito nagtatapos ang ating video lesson sa araw na ito. Kung nagustuhan mo, please like and subscribe. Muli, ito si Sir Vince. Paalam!